Samantala, Department of Health nagbigay ng food poisoning na nangyari sa Caraga Region. DOH nagpaalala sa publiko na iwasan ang pagbili ng mga produktong walang label. Ang kabuang ulat mula kay Joseph Parafina, live via phone patch. Haji, maraming salamat. Nagbabala nga ang Department of Health sa publiko na maging maingat sa pagbili, lalo na ng mga pagkain na posibleng mga napapanis o nawawala o mga expired na. Kasabay nito ang suhestyon na bumili lamang sa mga mapagkakatiwalaang sources sa mga tindahan. Kasunod nga ito, Haji, ng ulat na nagkaroon nga ng pagkakalaso ng umano'y durian candy ang may 1,055 na nalason diyan sa Surigao del Sur, Surigao del Norte at Agusan del Sur noong Biyernes, July 10, kung saan 66 pa sa mga ito ang nananatili pa sa mga pagamutan. Ayon kay DOH spokesperson Lyndon Lisoy, ay nakakuha na rin sila ng tinatawag na mga samples ng durian candy na kinain ng mga kabataang ito at sinusuri na ngayon ng FDA o Food and Drug Administration. Inalerta rin po ng DOH sa mga ospital sa Caraga Region na kung may mga ipapasok pang mga pasyente, kaugnay nito ay tanggapin at bigyan ng kaukulang pagbibigay ng aksyon. Ay palaging palakatandaan ng publiko ang mga tinatawag nating holiday promo, mga items na buy one, take one, lalo na pag libre ay posibleng pakatingnan mabuti dahil baka nga ito ay expired na at makalason sa publiko. Tinatawagan pa nila ang publiko na kung magkakaroon ng anumang signs na o palatandaan ng pagkakalason, halimbawa ay pagsusuka, diarrhea, paghihina ng katawan at pagkawala ng malay, agad tumakbo at magpatakbo o kaya kung sino mang mga nakakakilala sa mga ito dalhin sa mga pagamutan dahil ayon naman sa pahayag ni Secretary Garin ng DOH, hindi biro ito at maaari ikamatay ng biktima. So dapat maaari labas na mga kaibigan ng DOH ang resulta ng pagsusuri kung may mga pagkakalason nga o may lason talaga ang nasabi mga candy na ibinigay ng libre. With Mike Marasigan and Marlon Guardiario, this is Joseph Parafina, Telebisyon ng Bayan.